sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Papuri at pasasalamat ay sa iyo. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my own self. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my own self. I am for you and you alone. Salamat, Ama ko, sa bahaging kaloob mo. Bawat kaganapan, marapat pagnilayan. Plano mo'y mainam, walang kamalian kailanman. Ikaw aming buhay, tapat kailanpaman. Salita mo'y kailanman hindi mapapara. Ikaw ang nagpahiram ng buhay naming taglay.
at naiyalay. Anuman ang pagdalisa upang patotohanan, ikaw ang Diyos na buhay, noon, ngayon at kailanman. Sa bawat kaganapan, nagpapakita kang tuwira ng iyong pagmamahal na tapat kailanpaman. Lakas at tibay ng kalakaban, maging ng kaisipan, yaon ang dulot mo, kapayapaan habang tinatamasa iyong sakit mang nagala. Upang patotohanan, mayroon kang magagawa. Himalamot hiwaga, taglay mo sa lupa, sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Sa kapangyarihan mo'y walang di magagawa ka, kung nababatid lamang ng iyong mga anak. Ang iyong magagawa dito sa lupa. Ano man ang mga pinagdaraanan, ikaw ang kalasag na tunay. Ikaw ang kabutihan, ikaw ang walang maliw, tapang ng loob at lakas ng pangangatawan. Yaon ang dulot mo habang nakakanta, yaong pahintulot mo upang lalong mapagtibay at patuloy mong mapakita na ikaw ay Diyos Ama, buhay na totoo, may magagawa at na imposible man sa tao, posibleng nagagawa mo. Mahirap man na totoo, napagagaan mo ito. Walang hindi may bibigay ka, o aking amang totoo. Tapat kanino mang tao, wagas magmahal ka. Tapat kailan pa man na di nagbabago. Purihin ka, Ama ko, purihin ka, Tuwina, sa bawat kapahintulutan na iyong ibinigay. Nagawa ng iyong kalaban upang gupuin yaong lupang katawan na di mo mababayaan habang may pag-aalala. Misyong mong binigay upang tuparin at sa'yo ay ialay. O aming Ama, purihin, purihin ka. Salamat sa lahat, tuwiran mong pinasilay. Anong hindi mo'y bibigay sa tapat manambitan? Anong di mo iaalay sa tapat mong mga anak? Anong iiwan at tugupo mo, nanak na mga lingkod mo? Kung ikaw ay ikaw nga, ang siyang paglalaban, ang siyang makakamtan, siyang pangangalandakan. Walang di, hindi nga, kundi lahat ay oo, pagkat Diyos ka Ama, magpakailanman. Wala kang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Amen.
Kay buti ng Ama, dakila siya, tapat, totoo, nun ngayon at kailanman. Mga minamahal, kung isan masasabi mo, ba't dinanas mo yan? Subalit, sa kabutihan ng Diyos, hanapin mo't danghin siya. Pakikilala niya sa'yo, babahagin niya sa'yo. Bakit nga ba, anak? Anong dahilan ko? Dahilan ko, hindi nyo dahilan. Plano ko, hindi nyo plano. Ngunit lahat ng plano ko, kapag sinunod nyo, mabuti para sa inyo. Kuminsan para ka lang nagdadahilan. Para bang istoryang drama. Sapagkat ganun pala kahiwaga ang Ama. Subalit iba yung drama ng buhay, na madrama ka sa buhay mo, kaysa yung dramang pinakikita niya na kung paano magagawa niya. Yung mga himala niya, yung hiwaga niya sa buhay mo, kung paano niya yun matutupad at tinutupad habang may gagawin ka pa sa buhay mo, na magagawa ka pa dito sa mundo at di pa tapos ang atas sa'yo at di pa tapos ang misyon mo, na kailangan mabuhay ka pa, na kailangan buhayin ka pa, na kailangan makiisa ka pa, na kailangan mapakita mo si Diyos Ama sa buhay ng kapwa mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, masasabi mo, Diyos ko at Ama ko, ito po dinadatal. Habang tinitimbon ang lupan, ang mga palay na ito, na dayami, mamaya, kung mamaya, bukas, kung bukas, nasasabi ng tao, bukas gigiikin yan, mamaya gigiikin yan. Sapagkat, ang tao'y ganyan. Hambing sa mga nakatubong halaman, na kapag ginusto ng Ama, na kailangan ng anihin, ay gagapasin na. Ilaladlad ka sa bukirin, pinatitigang pa muna. At pagkatapos ay titipunin, titimbunin, at saka gigiikin. Ngayon, pag giniik na iyan, mahihiwalay na yung ipa sa matimyas. Ganyan din ang buhay ng tao. Ang pinahiram na buhay ay namumuhay ka dito sa lupa. Ngunit sa takdang panahon ng kamatayan ng bawat isa, natapos na yung mission nyo sa lupa. Parang palay na, ginagapas kayo. At pagkatapos ay, yun na, sasalain na ng Ama kung ikay sa ipa o ikay sa matimyas. Ano ba ang gusto mong buhay? Masarap, di ba? Ano ba ang pangarap mo? Di mo pangarap maghirap. Di mo pangarap magkasakit. Di mo pangarap mamatay. Subalit ano man ang ayaw mo, kung minsan kailangan gawin sa'yo ng Diyos. Kailangan makamtan mo. Kailangan ibigay para mapakita niya sa'yo. Ano ba, anak ko, ang kinatatakot mo? Takot kang magkasakit? Bakit? Kundi ako magpapakita sa'yo sa iyong karamdaman para makita mo kung paano ako kumilos, kung paano ako kahiwaga. Kung di ka magkakasakit, paano ko pakikita ito? Ayaw mong maghirap, paano ko mapapadama sa iyo, anak? Sa kabila ng hirap mo, akong kagaanan. Ayaw mong mamatay, paano ko, anak, ibibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan kung ayaw mong mamatay? Kung hindi mo daranasin ang mamatay, ayaw mong magpakasakit, paano mo, anak, malalasap sa iyong pagpapakasakit na mabuti ang ginagawa? Ako ang iyong katighawan, ako ang kaginhawahan, at ako ang iyong kaligtasan, ako ang iyong buhay. Kung minsan, gusto ng tao puro sarap, pasarap, kaginhawahan, kagaanan, paglilibang. Ngunit kailangan pala, bilang ikay Kristiyano, bilang ikay anak ng Ama, danasin mo, dumanas ka ng mahirapan, magkasakit, mamatay. Hindi puro galak, hindi puro tuwa, hindi puro kasiyahan, hindi puro sarap, kundi ang lahat, ang buhay na pahiram, marapat na ito'y dumanas ng iba't iba. Ngunit sa iba't ibang pagdanas, ang Diyos Ama naririyan pa rin para kumalinga.
magbigay lakas, sigla, liwanag, kapayapaan, kagalakan, kalakasan, at tunay na buhay sa bawat isa. Mga minamahal, ano baga ang aking nais ituran sa inyo? Ang Diyos ay maliwanag ang paahatid niya sa bawat isa. Tao, nabuhay ka bilang tao, may wakas ka. At ang wakas na iyon, yun ang pinaghahanda ko sa iyo. Yaong sa wakas mo, hindi pa magwakas ang buhay mo, kundi magkaroong panibagong buhay ka. Yaw na yung buhay na walang hanggan, na pagkatapos na, nagtamasa ka dito sa lupa ng sarap at ligaya dahil nakilala mo ako. Iba yung higit pang galak, ligaya at kapayapaan na wala ng katapusan ang ipagkakalob ko muli sa iyo. Subalit kung di mo ako nakilala at di mo ako tinamasa, oo, daranas ka ng galak, ngunit hindi puspos. Daranas ka ng sarap, ngunit hindi ka masisiyahan. Daranas ka ng ligaya, ngunit panandalian lang. Subalit kapag ako'y nasumpungan mo, anak, ang lahat ay mananahan, sapagkat ako ang tunay mong kaakibat sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kung minsan kailangan ipatupad at gawin ang Ama yaon. Lingkod ka ba? Nanabik ka bang maglingkod sa Kanya? Nang niloob bang ikay magkasakit, may maramdaman ka? Na pag nilayan mo ba, mas gugustuhin ko na maglingkod araw-araw kaysa magkasakit. Kaysa mga tuwiran at magdahilan, tsaka na lang muna. Paano kung wala ka nang magawa pa? Paano, anak, kung pagpahingahin kita at di na kita gamitin, magpahinga ka na lamang, yamang yan ang gusto mo, at marami kang katwiran at dahilan sa akin. Ngunit kay sarap, kung iparanas man niya sa'yo, na patuloy kang naglilingkod, at pagkatapos ay binigyan ka ng kapahingahan, masasabi mong, Diyos ko, kung itong karamdamang ito ang naging paraan mo para magpahinga ako sa takot kung hindi makapaglingkod, ngunit niloob mo ngayon, alam ko aalisin mo rin ito, sapagkat batid mo isip at damdamin ko kung gaano ka gusto ko at kalooban ko na maglingkod ako sa iyo. Napakasarap na mas yaon ang masabi mo kaysa doon sa, Diyos ko, patawarin mo ako kung ang kaloob mo hindi ko ginamit at di ko napakinabangan, hindi ko napahalagahan. Mas masarap na sambitin, Diyos ko, ginawa ko po kung ano ang kalooban mo. Nagsumakit ako sapagkat ayaw kong masubukan mo. Ngunit kung ganito, na niloob mo pa rin na magkaganito ako, pabatid mo sa akin kung ano pang mali ko, kung anong kulang ko at kalabis ang nagawa ko. Kung sa isip ako'y nagkasala, maging sa salita'y ako'y nagkamali, patawad kung mayroon, ikaw lang nakababatid. Kung di ko nabatid, ipabatid mo. Paano kung hindi gayon? Anong masasabi mo? Sa oras na may karamdaman ka, Diyos ko, patawarin mo ako, nagkulang ako sa iyo. Paano mo malalasap? Paano mo tuwirang malalasap? Ang sarap ng naglingkod at ang sarap na nasa Kanya kung hindi mo nagawa yun. Mga minamahal ko, hindi lamang ang mga hinirang ang may karapatang maglingkod. Maging lahat ng mga anak ng Ama, karapatan nilang makapaglingkod. Iba't iba lamang ang magagampanan yung paglilingkod. Wala mang kayong kaloob na manggamot, wala mang kaloob kayong mangaral, ngunit may kalakasan ng katawan nyo, marapat ninyong gamitin para ipaglingkod nyo sa Ama. At hindi nyo siya mapaglilingkuran, na bababa siya para ibigay nyo ito, ibigay nyo yan, ibabot nyo yan. Ang paglilingkuran nyo ay kapwa nyo tao. Napakasarap sa piling ng Espiritu na kaya mong pagnilayan ang lahat dahil sa Kanyang talino, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kadakilaan.
Hinahanap mo ba ang kapwa mo dahil may nagagawa siya sa'yo? At nang hindi mo siya makita, nalungkot ka ba? Gayon lang ba? Hahanapin mo lang ba ang kapwa mo kapag may nagagawa lang sa'yo? May nagagawa sa'yo at wala, marapat na hanapin mo. Kung tunay na nagmamahal ka at kumikilala ka sa Ama. Hinahanap mo ba ang kapwa mo dahil masaya ka sa Kanya? Hindi man siya nagpapasaya sa'yo. Kung tunay mong kilala ang Ama, hahanap-hanapin mo pa rin dahil sa Kanya. Sapagkat ang tunay na kumikilala sa Ama, ang kapwa niya ay mahalaga sa Kanya. At ang kahalagahan ng kapwa niya, yaw ng kalugod-dugod na nakikita ng Ama para sa iyo. Nakalugdan ka at malugod siya sa iyo bilang mga anak kayo. Mga minamahal, sino nga na tao? Sino nga ang mga tao ang loloobin ito at gugustuhin ito? Ang tunay lamang na ang puso't isipan sa Ama ay nakatahan. Huwag masaktan, huwag mahirapan, huwag sabihin, ba, ang mga tao lang pala na yun ang magkakaroon ng ganon. Hindi ibig sabihin ay gayon nga. Kundi, ang mga taong sinasambit ko na puspos ng pagtitiwala at pananalig sa Ama at patuloy na nadarama at hinahanap siya, yaon ang marapat at nagiging katotohanan na patuloy na nakakadama at dinadama nila ay Ama. At yaon din ang katotohanan na ano nga bang ginagawa ng Ama sa buhay ng mga ito at anong nagagawa sa buhay ng mga tao na hindi katulad ng pandama nila, parehas lamang. Ang kaibahan lamang na aliw natutuwa ang mga may pandama at nakikilala at kinikilala siya. Subalit siyaong mga walang pandama at walang pagpapatotoo na sila'y tuwir ang naghahanap sa Ama. Ano man ang kampi nila, walang kasiyahan sila. Ano man ang dinaranas nila, walang kagalakan. Kulang at kulang, may hinahanap, walang kakontentuhan. Subalit, kapag ang puso mo't isipan ay napagharian, nandoon papasok na ang kasiya at kakontentuhan sa anumang nakakamtan, marunong ka magpasalamat, magpagalak sa Ama mong tinatawag. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. O aking Ama at Ama nila, puspos ka ng liwanag at biyaya, kung papaano nga ang mga bagay sa lupa ay yung niloloob na buhayin at ibigay sa tao. Ngunit ilan nga bang sa tuwina sa iyo magpaparangal at magpapasalamat sa lahat ng kanilang mga biyaya? Yaong mga anak, tumatanggap sa iyo at tuwirang hinahanap, inaapuhap nila yaong kaloob mo. At kung papaano sila'y tapat na kumikilala, nananalig at nananampalataya, tuwiran sa iyo. Yaon nga ang nais mo, ang sa tuwina'y alalahanin ka, parangalan at pasalamatan ka, sapagkat ikaw ay Diyos, Ama nila. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. At kung papaano kumikilala ang tao, at nakakakilala siya, siya rin mismo ang makakadama kung anong dulot ng Ama sa kanyang buhay pagkatao. Mga minamahal, muli sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Manabik man kayo ng manabik bawat araw, sa bawat nasa niyong makamtan sa lupang ibabaw. Subalit kung ama'y hindi ninyo kasasabikan, di pa rin ninyo tuwirang ikaaliw at ikasisiyang tuwiran, yaong inyong makakamtan. Bakit ko nga ba siniwalat inilahat yaon sa inyo? Bakit ko nga ba itinuran binikas sa inyong harapan?
yaon ang pawang katotohanan, makamit makamtan maninyong lahat. Kung Ama ang siyang wala, wala kayong galak. Gawin man ninyong lahat, tamasahin nyo ang lahat-lahat. Kung ang Ama ay di ninyo tuwirang matanggap, kulang at kulang lahat ng inyong nakakamtan. Di kayo masisiyahan, di kayo maliligayahan, at di kayo tuwirang makikinabang. Tulad ng awitin ko, walang tono at walang direksyon, kung saan at anong tunay na tono at himig nito. Tulad din ng tao, iba't ibang laman ng isip ang kagustuhan at ninanasa. Ngunit kailan madidiretso ang sinuman na kapag nakamta ng Amay siya na lamang at ilalagak, ibibigay sa kanya kung anong nararapat sa bawat araw. At doon masasabi nilang, Diyos ko at Ama ko, ang makamtan kita'y sapat na, sapagkat lahat ng kailangan ko'y batid mo. Kaya't tumilos ako sa bawat araw sa ayon sa iyo, nang naaayon sa iyo, sa kalooban mo at huwag sa kalooban ko. Sa kagustuhan mo at huwag sa kagustuhan ko. Ituro mo ang lahat, ipakinabang ko ang ganap, upang sa bawat araw ay di ako mawalay sa iyo. Itanto mo sa isip ko kung anong dapat kong gawin. Itala mong ganap sa puso ko ang pagmamahal na tulad mo. Kung paano ika'y bumubuhay ng pagmamahal sa tao, patuloy mong gawin ito sa akin, Ama ko. Sapagkat ang makamtan kita'y sapat na nga. Sapagkat alam ko lahat ng akin, lahat ng ibibigay mo pa ay mula lamang sa iyo. Na kung hindi nga ito'y kaloob mo, paano mangyayari sa buhay ko? Kaya't kung papaano ginugusto mong ako'y ganap magbago, patuloy mong linisin ang isip at puso ko. Patuloy mo ipagkaloob, Ama ko, kung papaano ang pagiging matapat, pagiging makatotohanan, at pagiging marapat na iyong anak. Ipagkaloob mo kung papaano kita tuwirang mapaglilingkuran ng buong galak at kababaan, ng buong puso, isip, sa salita at sa gawa. O aking Ama, ikaw lamang ang lahat-lahat. Ikaw ang lahat sa buhay, sapagkat ang makamtan kay lahat-lahat ay kakamtan ko, sapagkat tanging ikaw lamang ang nagpahiram ng buhay na ito, na kung papaano ang buhay na pinahiram mo, ay di ko tatamasahit, hindi ko kakamtin, kung wala ka, kung hindi sa bagay na binahagi mong mabuhay ako sa aking ina, sa aking magulang na ginamit mo upang luwala ko. Kung magkagayon, Ama, ipagkaloob mo ang tunay na marapat upang di na ako malisya pa, mawalay sa iyong espiritu, at patuloy na ako ay pangunahan mo, tanglawan mo upang di madimlan ang aking kaisipan. Galak ng puso ko ay bahagi mo upang di manimdim, huwag akong malumbay. Huwag kong danasin ang pait na hindi ko kakayang lasapin, kundi kung may pait ako, palasapin mo ako ng tamis upang makita ko kung paano ka kumilos sa buhay ko, upang maramdaman ko ang kapangyarihan mo, upang mapakilalang lubos kita, at patuloy kong mapakilala yaong katotohanan at katapatan mo kung paano'y kay Espiritu noon, ngayon at kailanman. Espiritong walang buto, Espiritong totoo, Espiritong hindi huwad, Espiritong laganap sa daigdig, Espiritong iisa, ngunit totoo, tapat kailanpaman, na pinag-isa mo sa tatlong persona, na tinatawag ng tao upang maging lubos makilala ka sa pamamagitan ng anak mo, sa kapangyarihan ng Espiritu nyo na pinag-isa sa tao, upang patuloy baybayin ang mundo, upang patuloy humamon sa halaban ng buhay, upang makamta ng tagumpay sa pamamagitan mo, sa kadakilaan mo, sa kapangyarihan mo, sa magagawa mo, hindi sa tao, hindi pamamagitan ng tao, kundi sa iyo, tanging sa iyo. Ikaw lamang, Ama, sapagkat ikaw lamang ang tapat noon, ngayon, at kailanman. Bawang katotohanan, yaong sa'kin tinuran. Bawang katotohanan, yaong sa'kin ay sinambit. Bawang katotohanan, ang sa'kin ay nilahad. Bawang katotohanan, magbulay kayong lahat. Nasa kung sa inyo'y
maging tapat at marapat. Kaya't patuloy ko namang ito'y tinutupad. At kung ganang pagkatao di kakayanin, walang kakayahan at magagawa. Subalit, nang dahil sa kaloob at maliban sa Ama, ay wala nang ang iba. Nagaganap ang lahat. Kaya't maging dapat nawa kayo patuloy na magpakita, magpakilala ng katapatan ninyo, ng pagiging totoo nyo bilang tunay na mga anak kayong matatawag. Iyan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Tulad ng aking awitin na binabaybay at inaalay, ngayon kung paano ninyo mabubulay-bulay ng matanto nyong wagas, sa isip nyo'y di na mawaglit pang ganap. Kung papaano man ang tinig, ang himig, ang tono sa inyo'y binigay. Wala mang kawawaan sa inyong palagay, subalit ang may pandama ay makadama. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang pagmimithin ninyo na paano ang may kamtin at makilala, itong magiging daan at susi upang tamasahin nyo ang buhay na maligaya. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahana, 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 nekarameneyahana. Hay kay buti mo, Ama, mula kay Juan. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya, ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkos pangay, patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ako, ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa makatwid, ang isinugo ay isinugo nga hindi para magpahamak, kundi para magligtas, para mag-akay ng matwid at sa twid, hindi para magligaw at magpaligaw. Tumanglaw at hindi magbigay dilim, sa mga nadidimlan ay magliwanag at magbigay liwanag. Sa mahina upang magpalakas at tuwirang palakasin ang kahinaan. Sa nagugulumihanan ay upang payapain at mamayapang at pumayapa ang kaisipan. Sa karupukan upang patataging patibayin anuman ang karupukan ng damdamin at kaisipan. Sa kaduwagan upang patapangin at di lamang tapang ang hialay, kundi maging matapang na tuwiran upang kamtin ang buhay na walang hanggan. Alalaumbaga,
Ang daan ng katotohanan ay isa lamang. Maliban doon ay wala na. Kaya't kung papaano kinikilala at tinatanggap ang tapat at totoong tinanggap mo, mapapatotohanan mo rin sa sarili mo kung siya nga ang tinanggap mo o iba ang nasa sayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ano nga ba ang pakay ng tinanggap mo at bakit mo siya tinanggap sa buhay mo? Walang ibang pakay o layunin kundi ang mabuti para sayo. Kaya't nang tinanggap mo'y ano ang naiba sayo? Paano mo napakilala at napatotohanan ang inibakat na iba ka nga? Kung wala kang napapatotohanan at di mo napapakita ang katotohanan ng naibakat iniba ka, sinong nasa sayo? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. At siyaon ang pawang katotohanan. Napapatotohanan ang tinanggap mo'y totoo at tunay na daan ng kaligtasan ng buhay mo. Kung ikaw mismong tumanggap ay napapakilala mo kung paano siya naghaharit nangangaral sa iyo at kung paano mo siya sinasabuhay bilang sumaiyo at tinanggap mo bilang naging kaisa mo. Kung magkagayon at kaisa mo at naging kaisa mo, ano ang maiiba sa iyo sa unang pagkatao mo at buhay mo? Hindi man pagdaka karakarakay na bagong takbo ng buhay mo at pinayaman ka ng pangsanlibutang kayamanan, subalit sa pang-espiritual na pamumuhay. Huwag na po kayong mahiya. Pakipatay nyo na yung mga cellphone ninyong nabubuhay pa ngayon. Banda dyan. Ang pagtalim at pagsunod, katapatan. Sapagkat kung bukal sa puso nyo at totoo ang pagparito ninyo, wala muna kayong hinihintay na mga text o tawag. Sapagkat ang pakikipagtipan nyo ay sa Diyos na hindi nyo nakikita. Subalit kung may hinihintay kayo at inaasahan nyo sa oras na ito, na yung hinihintay nyo ay magte-text at tatawag sa inyo, eh hindi kayo totoo. Ipagpaumanhin nyo, magalit at matuwa kayo. Sapagkat kung ninanamnim ninyo ang kalooban ng Ama, makikipagtotoo kayo sa kanyang espiritu. Sapagkat kung ang espiritu niya ay wala sa inyo, hindi nga ninyo kayang tanggapin ang lahat ng tinuturan ko. At di ninyo kayang batahin itong pakikipagtapatan ko. Lalong hindi nyo mawawawaan itong itinuturan ko. Sapagkat wala sa inyong katapatan at wala sa puso nyo ang pagmimithing damhin, yaong pinakikilala ko at nakikilala ng totoong tao. Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't mga tupa ba kayong totoo? Nakilala nyo ang nagpapastol sa inyo? Kung tunay na tupa kayo na ang pastol ninyo'y kilala nyo, susunod kayo tatalima sa tinig pa lamang nito. Ngunit kung di nyo nawawawaan ang mga alad at salita, huwad kayong mga tupa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan ang wika nga, ang masakit sa inyo, huwag nyong gagawin sa kahit kaninong kapwa nyo, sapagkat sa inyo man din at gawin niyaan, ay di nyo ibigin. Kaya sa kapwa nyo tao, kung saan dako kayo at naroroon kayo, kapag maalab ang pagtanggap ninyo at maalab ang pagtanggap sa inyo, maligaya at masaya ang puso nyo. Subalit kung di maalab at di totoo ang pagtanggap sa inyo, kayo rin mismo'y masasakitan at di magiginhawaan ang kalooban. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, hindi ito maghapon at hindi 5 oras ito. Kung sadyang tinanggap at nakikipagtotoo, ang oras mo kahit kalahating araw pa, gagawing 1 oras ng amayan. Kung may hinihintay at mayroong kang dapat pikipagtipan, siyang gagawa ng paraan upang ikay mawawaan at higit ka pang lugurin o kaya'y luguran o kaya'y mahalin at tanggapin at lalo pang higit na pakaunawain. Sapagkat ang Amang kikilos sa pakikipagtotoo mo at
tapatan mo. Gayon kumilos ang Ama, magpakatotoo ka namang at magiging tapat, totoo rin siya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapag ang ginugusto lamang ng tao ay pagkatao, hindi loloobin na madarama ang Espiritu. Ngunit kapag nadama ng tao ay Espiritu, ang katapatan at pagiging totoo sa kapwa-tao, hindi niya lamang ginagawang kunwari at pakunwari, kundi tapat at totoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't nakikilala ng pastol ang lahat ng kanyang tupa. Kaya't kapag tinawag ang isa man sa kanila, sumusunod sa kanya. At yaon ang mga anak ng Ama na kumikilala sa kanya. At yaon ang pinapastulan ng anak na kumikilala sa kanya. Naririnig ang tinig niya, kaya paanas man, pabulong man, dinig na dinig pa rin nila. Sapagkat sa puso nila naruroon, hindi sa bibig, sa nguso, kundi sa puso nila, kaya't sila'y nakakaunawa sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Nahihiya po kayong magpatay na makitang pinapatay nyo. Sa tao kayo nahiya, pero sa Diyos hindi kayo nahiya. Mas nakakahiya sa Diyos kung di nagpakatotoo. Tama po ba? Sa tao ay makikita ako eka ang nagpatay, nakakahiya. Pero hindi naisip na ang Diyos, hindi mo man sinabi sa kapwa mo, siya alam niya kung sino ka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, nakakasira po yan sa ang tanong lang naman po isa Ako po, pag naririto ako, iniiwan ko yung cellphone ko Bakit? Kasi may tuto pa rin ako Pero sigurado, may mga tatawag, may magte-text doon. Pagkatapos ng gawain, tsaka ako check kung may oras na ako. Pwede rin naman pong gawin ninyo yun, di po ba? Kung bukal sa puso nyo, kung tapat sa puso nyo, ngunit kung hindi nga po, mahirap para sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Mula sa gawa. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay hugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot at nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos."
3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Caesarea. Sa Caesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama na sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismohan ko kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos na kalooban at tulad na ibinigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna. At sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Maraming tao kapag alam nilang masama ang kapwa-tao nila, halimbawa ay kasama ng kaibigan nila, pag-uusapan siya. Sasabihin nila, ba't naman nakisama ka dyan, di mo ba alam na masasama iyan? Sinisiraan. Nilalayo ang kaibigan. Ngunit iba ang Ama. Ang mga masasama ay hinahanap niya. Iba ang Kristo. Iba ang mga sinugo niya. Ang mga nagkasala, siyang hinahanap niyang matwid upang matwid nilang ipatotoo ang dapat nilang makilala at kilalanin. Ilan nga ba ang totoong lingkod na hindi tititig sila sa kung sino ang kapwa nila, kundi ang titingnan nila at susundin yung pag-aatas ng Amang tinanggap nila. Ilan nga kaya ang taong magsusuri sa kapwa nila, ngunit ang sarili nila ay di ganang sinusuri? Ilan nga kaya ang magpapakatotoo na sasabihin nilang mas mainam na ang magpakababa ako at magpakatotoo sa Ama, aminin ko lahat ang aking sala, kaysa naman magpakita ako sa kapwa kong magaling at mabuti, ngunit sa kanya'y wala akong dangal at wala akong karlugod-lugod sa kanyang pananaw. Maraming taong ganito nagmamalinis, nagmamapuri, at ang kapwa nila'y patuloy ang pagpaparatang, patuloy ang pagbibintang, patuloy ang paghatol, patuloy ang pagbibintang na may kalakip na panghusga. Ngunit ano baga ang nais ng Kristo para sa tao? Ano baga ang layo ng Ama para sa mga anak niya? Isinugo ang nagligtas at tagapagligtas hindi para hanapin ang mabubuti, kundi hanapin ang mga naligaw, nagkamali, nagkasala, upang ibalik at ipatotoo ang Diyos ay buhay sa kanila. Kung magkagayon, nagawa mo na ba ito sa buhay mo? Patuloy mo bang hinahanap yung mahirap para sa'yo? O namimili ka ng pakikitunguhan mo? Pinipili mo yung gusto mo at yung ayaw mo'y walang pakialam ka. Tinatangi ng puso mo yung mga gusto at gusto ka lamang, ngunit yung mga ayaw mo, wala kang pakialam. Ang tunay at nais at marapat tupdin ng tao't nasa ng Ama para matupad nila at magawa ang sa Kanya, siyang pangunahin mo, gawin mo ang para sa Kanya, at huwag mong pagmasdan titigan ng kapwa mo kung ano't sino siya sa unang buhay nito, sapagkat ikaw rin tao, sa unay may pagkakasala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At patuloy na nagkakasala,
bagamat tumanggap na kung patuloy pa rin ginagawa yung panghusga, paghusga, paghatol, pangungutya na lihim sa kapwa. Ano baga ang layon at nais ng Ama? Pakikipagtotoo, maging sino man at maging sino man, tulad ng ibinabang mga hayop, maliliit at matataas, lumilipad at gumagapang, matataas ang lipad, gumagapang man sa hirap, mataas man sa yaman, pantay-pantayin mo't pakitunguhan, sapagkat ang Ama ay Diyos ng katotohanan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, nadama na ba ng puso mo ang katapatan at pagiging totoo? Magalak at magpuri ang sinumang nakadama nito, sapagkat tuwiran niyang sumasa kalooban yung Diyos na bumuhay kung paano nagbago ang buhay at isipan bilang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Huwag tingnang magaling ang sarili, kundi masdang patuloy na may mali upang maituwid pa ng Ama. Huwag masdang magaling at matalino, at lalong huwag hamakin ang sarili para magawa ang mabuti, sapagkat ang Ama ang kabutihan ng bawat isa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Siya ba ang Diyos na dakila? Kaya nga, anong sinabi ng mga Hudyo? Bakit nakisama si Pedro sa mga hentil? Ganyan ang tao. Mapanghusga, mapanlait, mapangsuri sa kapwa. Pumipili ng pakikitunguhan, pinipili ang pakikitunguhan, mamimili ng pakikitunguhan. Subalit iba ang Ama, iba ang Kristo, iba ang Espiritu. Kaya't kung tunay tapat kasama, kilalanin mo siya, makikilala mo sa gawa, hindi sa salita. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung tapat at totoo ang Diyos, naramdaman nyo ba siya? Nakilala nyo ba siya? Mga taga-duyong. Mga taga-duyong. Masaya ba kayo? Mga taga-dulong ilog, masaya ba kayo? Purihin po ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Sabi nga, naganap ang lahat para sa kalooban ng Ama, para sa katuparan, para sa muli, ay pakita niya kung ano ang dapat, kung anong nararapat. Ngunit may pinabatid man sa akin, may pinaalam man sa akin tungkol sa aking paa, at kung paanong nagaganap sa mga paa ng may paa, hindi ko maaaring iulat sa lahat, sapagkat may mapipinsala, kasiraan ng iba. Sapat na ang muli pinaganap ng Ama, pinatupad kung papaano sa sarili kong pagkatao. Baluktot man pala ang paa mo, kapag gustong iunat niya, may didiretso niya ito. Buhay ba ang Ama? Gaano man pala kasakit ito, sa gadanggang singit mo at mga balakang pa, ngunit kapag ninais niya, dagli mapaparang. Sapagkat siyang Diyos ng katotohanan. Natupad ang kagustuhan niya at tinutupad naman ng mga anak niyang gumugusto sa kanya ang nais tuparin nila na gusto para sa Ama. Kaya naman, kung paanong hiwagat himala niya, napapatotohanan niya na para kang nag-istorya, na para kang nagkwento, kung walang saksi sa kaganapan, sinungaling ang tingin sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mayabang ang tingin sa'yo. Kaya't sa bawat kaganapan, marapat may saksi. Marapat may isang saksi o dalawa't higit pa. Sapagkat sa isa hindi makakapaniwala at sasabihin, kinausap lang kasiguro siya. Kaya mas mainam marami saksi
Buhay ba ang Ama? Natupad ang salita niya, habang may buhay ka at gusto ka pang pagalingin at bubuhayin ng Ama, may pamamaraan siya at kaparaanan sa simpleng pamamaraan niya. Sapagkat kung di matutupad magaganap, paano mo mayahayag? Totoo ang salita niya, tapat ang salita niya, buhay ang salita niya. Kaya kailangan maganap ang dapat maganap upang mahayag ang katotohanan at katapatan ng Diyos kanino man. Buhay ba ang Ama? Kaya doon sa katapatan niya, kung tapat kang anak niya, may magagawa siya sa iyo. At ang bawat araw, habang may buhay, may laban. Sa bawat hamon, habang may buhay, may tagumpay. Sa bawat kaloob, habang ang Diyos ay kinikilala mo, habang ang Ama'y tapat ka sa Kanya, napapatunayan niya at napapakita sa iyo ang katapatan niya bilang Diyos mo. Habang ika'y may hininga, mapapatotohanan mong siyang kaugnay mo. Kapag dinamamot kinilala siya, patototohanan niyang siyang bumuhay sa iyo. Kaya't kung papaano mo siya tinanggap at naging tapat ka, hindi ka malilisya ng tuntunin niya. Hindi mo mawawala sa isip at damdamin mo kung sino ka't sino siya, sapagkat siya'y Diyos mong bumuhay sa iyo. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang Diyos na pumapatag, hindi ka totoong tao, at Diyos ka na, di kaya'y anghel ka ngang binaba niya, na nabuhay sa lupa, kung ikaw nga ay wala nang pandama. Nanimisan man ba ay hindi ka nalungkot? Hindi totoo yan. Sinungaling ang tao magsasabing hindi nalungkot. Sinungaling ang nagsasabing hindi siya nagalit. Sinungaling ang nagsasabing wala na siyang nagalit. Mayroon. Gaano man kabuti ang katauhan mo, may galit pa rin papasok sa iyo. Ngunit hindi ito pinananaig sa puso mo, sa isip mo lamang burahin mo na tao. Buhay ba ang Ama? Hindi maaring hindi ka magtanong sapagkat ika'y tao. Sinungaling ang magsasabing hindi nagtatanong. Subalit sa pagtatanong mo, kasama ng pagtatanong mo, ang Diyos ay kalakip ng puso mo. Para nang sa gayon, huwag makapanaig ang pagkatao mo at manaig ang katawan mo, hindi manaig ang kasamaan at manaig ang kabutihan mo. Dahil siya ay kabutihan, dahil siya'y totoo, dahil siya'y tapat, dahil kanino man siya'y Diyos na walang mali. Yan ang pawang katotohanan. Matupad ang dapat matupad. Maganap ang dapat maganap. Ngunit hindi mo mapatutupad, hindi mo mapagaganap. Ang Diyos ang nagpapatupad, ang Ama ang nagpapaganap. Kung magkagayon at siya nga, may gagawin siya para sa buhay mo. At yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Daranas kang lumuha sapagkat sa sakit na nararamdaman mo. Subalit sa pagluha mo ay may Diyos na nakaririnig sa iyo. Kaniig mo, kausap mo, hindi mo siya nakikita. Ngunit pinadadamat, damang-dama mo kung paano kanya kinakalinga, kung paano siya nagmamahal sa iyo at tapat na nagtuturan. Ang salita niya ay may buhay, ang kapangyarihan niya ay tapat kailan paman. Sapagkat kapag sinabi niya, ikaw mismo anak mo, bilang anak kanya, anak mo, anak kanya, pare-parehas lamang ito. Sapagkat pare-parehas anak kayo. At yan ang pawang katotohanan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Nakikisabay ka naman, angel, ano? Dahil Diyos ay buhay, ang sabi nga ay, magtaas nga po sa inyo yung walang kasalanan. Sige nga, itaas nyo nga ang kamay nyo na wala kayong kasalanan. Alam nyo po,
Ang kasalanan, tinitigan mo lang yung kapwa mo, may pumasok na hindi maganda sa isip mo, kasalanan na yan. Kaya yan ay dapat ding pagsisihan. Pero sa iba po, na matwid ang tanaw sa sarili, hindi inaaming kasalanan yon. Pero dapat pagsisihan yon. Dahil ikaw mismo, alam mo, humatol ka. Buhay ba ang Diyos? May narinig ka lang na may nadama ka sa puso mo at kapag pinanahan mo na yan, kasalanan na yan. Kaya iyan ang mga sinasabi na dapat ay hindi pananahanin sa isip, sa damdamin, sapagkat ito ay di nararapat kailanpaman. Kung hindi hinadlangan at hindi binaybay ni San Pedro ang pangyayari, di bagat tuloy-tuloy nang hahatol sila? At sasabihin nila, bakit ganun ang ginawa? Ganyan ang tao. Ang nagpapalagay na mabuti, maraming sinasabi. Ngunit ang nagpapalagay na makasalanan siya at mababa ang loob niya, patuloy na sinasabi niya, ako rin may sala. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, at ito ang dapat gawin ng tao, at ito ang dapat maganap sa tao. Ang pagmasdan niya, ang sarili niyang nagkakamali, para may maitama ang Ama sa kanya. Huwag yaong siya'y magaling at mabuti, wala siyang kasalanan, hindi ka Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang totoo, ang walang sala at kamalian. Ikaw tao, sa isang iglap maaaring magkasala ka, sa isip, sa salita, at sa gawa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanang, net karameneyahanang, net karameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Iba't ibang kapahayagan man sa bawat mag-uulat ng mga pahayag sa banal na aklat, ang pinakatotoo at tunay na mangyayari. Kung sinong totoo sa Ama, kilala niya. Buhay na buhay ang Ama. Pawang katotohanan ang tinuturan ko, ang maipandinig ay nakarinig. Sapagkat hindi ka pa man isinilang sa mundong ito, dugo ka pa lamang na nabubuo sa ina mo, kilala ka na ng Ama. At yan ang pawang katotohanan, kaya't yan ang nagtatakda kung kailan kay luluwal, kung mabubuhay ka ng ilang panahon o isilang kang patay. At siya rin ang nakababatid kung anong magiging kaganapan sa iyong buhay. Kaya tao, wala kang dapat gawin, kundi sa kanya ay magpakababa lamang. Tumanggap, manalig, umasam na siya ay sa iyo ay manahan. Pagpalain kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. At papaano mo nadaramat nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Kung walang nagaganap sa buhay mo, hindi mo mapapatotohan ng buhay siyang kumikilos sa iyo. Ngunit nang dahil sa mga pinatutupad niya at pahintulot na maganap sa buhay mo, napapatotohanan siyang buhay na tinataguri ang Diyos mo. Siya'y buhay na Ama mong tinatawagan mo. Siya'y buhay na kinikilala mo, tinanggap mo. Kung tuwirang dinama mo, kinilala at tinanggap mo na ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung papaano ang bawat anak niya ang tinig ay naririnig, ang anak din ay gayon. Kilala ang mga pinapastulan, ang mga nakikinig sa kanyang aral, sa salita at sa gawa ay nagnanasang maging ganap ang mga anak niyang sa kanya'y nagpapakatapat. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Anong pangalan niya? Kulang ito sa bilang. Dapat ito binibila sa umaga. Vitamin E.
Walang banal, walang matuwid. Lahat nagkamali, kanya-kanya lamang kasalanan at iba't ibang kasalanan. Kanya-kanyang ginagawa at iba't ibang ginawa. Ngunit sa isang Diyos na dakila, lumapit lahat. Kayo'y kanyang tatanggapin, kukupkupin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Salamat, purihin, purihin, purihin ang Ama. Dakilang walang kapantay. Nung Sabado po ay gusto ko nang lumabas sapagkat nakakahakbang na ako. Ngunit ayaw po akong palabasin ng Espiritu Hanggang nung gabi sabi ko parang gusto ko na, pero wala po Yun ang sinasabing kapag wala yung pandaman na yun, hindi pwede akong magmagaling. Kung pinipigilan po ako at pagkatapos nagmagaling akong nagpakita sa inyong nagyabang, pagkatapos nadapa ako din di ako po mapapahiya. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga po lahat ng kaganapan hindi kayang liripin, hindi kayang paliwanag. Ang nangyari po kasi sa akin nung Huwebes ng gabi nagpunta kami sa Patay, nararamdaman na ako, napatotohanan ko lang na talagang bawal sa patay yun. Yung litid mo na, si overpatig na po kumbaga overpatig na, walang katapusan. Nagsimula yun sa mahal na araw, yung 4 na araw na pagpapainom at paghugas, siyempre nakaupo. Ito po, gamit yan. Tao ka lang, ginagamit ka. Then, sunod-sunod na misyon, kung saan-saan pa pumupunta, alis na umaga, pagdating gawain, pagkatapos ng gawain, alis na naman, may pinupuntahan, iba't iba pinupuntahan, nagkasunod-sunod po, kumbaga hanggang dumating yung prosesyon natin, ang feast day, na talagang pinagbabalik-balik ako ng ganyan. So, parang may nararamdaman na po ako noon dito. Hindi ko pinapansin. Dahil sabi ko, nilalakad mo naman ako ng diretso. Pero napakabait ng Diyos. Ang sabi nga niya pinagpahinga. Ano po? Totoong-totoo po kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta na lang mamahinga, Pero parang hindi magandang pamamahinga. May nararamdaman ka. Pero pinakita ng Diyos kung paano ang kanyang kadakilaan na talagang nung Huwebes po ng gabi na yon, sabi ko, pagkakain, nagbihis, pero may dinadatal pong mensahe sa akin. Ako po yung nag-type sa notes. Wala naman pong wifi. Mahina ang internet. Ngayon, hindi ko po mailagay sa Facebook. Nakaramdam po ako ng pag-ihi, punta ako CR. Nung ako po tumindig, parang nanigas yung ganito ko na may naramdaman akong gumanyan. Parang inikot ko pa po, ginanya ko pa yung pakot, para kung in-exercise ko maigi. Hindi pa ako nasiyahan, pinahatak ko po doon sa aking kabiyak ng puso. May parang ko ba doon? Aro, Diyos ko, mahal na Ama ko. Sabi ko, teka, pupo ako. Para masenyas ko, gumanyan na po yung pa ako. Ayaw na po niyan dumiretso. Hindi na madiretso, ganyan, nakaganyan na. Tapos, hindi ko na alam ang gagawin. Ganyan na po, masakit na po, hindi ko na alam pa. Yung magdamag po na yon, talagang kumikirot po. Naririnig daw po ako ng asawa ko. Diyos ko, Ama ko. Kasi sabi ko po, huwag mo pong parana sa kanila ito. Sabi ko, Ama, ano po ba yun? Nabali po ba yung litid ko? Meron po bang bumara? Kasi parang may nakatusok na hindi ko po kayang paliwanag. Talaga nakaganyan na lang siya. Sa madaling salita po, nakahiga ako Hindi siya pwedeng, kaya may unan siya dito. Ay pagbangon ko po hindi pwede akong gumaya. Nakaganyan po ako maglakad. Talagang ganyan po. Talagang yukong-yuko. So, sabi ko, Ama,
Patawad po kung sa pamamaraan na bilang tao, pinilit ko po yung ano ko, pabatid niyo po kung ano to, hindi po pinababatid ng Espiritu, wala po talagang, totally wala akong daloy. Walang pinababatid, talagang ako'y pinagtibay. Pero yung magdamag na yon, Diyos ko, sabi ko, pinagkakatiwala ko na po sa'yo, sapagkat hanggang dito po masakit. Diyan, hanggang dyan, hindi ko kaya paliwanag kung saan ang masakit. Kasi sa madaling salita po, namaga. Eto na po. Nung umaga, nangusap daw po kay Arlene, tapos nangusap sa, kung sino pa yung mga pinangusapan na yan. Ang sabi daw po ng Espiritu ay, ako'y makalalakad, ako'y unat ng paa, 3 araw, pero purihin po ang Diyos. Ay 3 araw ay Sabado pa ng gabi, pero purihin po ang Ama. Biyernes po, nagmisyon sila sa, salamat po sa mga taga-Duyong, salamat po sa inyong pagsuporta, sa pagtanggap sa mga kap, sa lagad, sa lahat po. IT team, wala palang IT team. Choir. Sa kanila po, kapatid na Gloria, kapatid na Alan, lahat po ng mga taga-sunod na nagpunta ron. Sa madaling salita po ay, ayun, pag-alis po nila ay naligo ako. Medyo na-press ko na ang pakiramdam ko. Then, binalot ko po ng pinakikita sa akin yung dahon ng tangan-tangan. Then, pinalot ko. Parang may gumanyan po. Parang may gumahata. Nung Sabado po ng madaling araw, 3:00, purihin ang Ama, mag-CCR po ako. Paggalaw ko po, naunat ko yung paa ko. Diyos ko, sabi ko, alam niyo po, nagsisisigaw ako sabi ko, Diyos ko, purihin. Basta, umawit po ako, hindi ko na alam mga sinasabi ko na nagpasalamat din. Sa madaling salita po, ay gusto ko na nga maglingkod ng Sabado. Pero hindi po, ipahinga ko pa raw po. Idiretso ko na. Kaya nung Sabado ng gabi, gusto ko na po lumabas, pero hindi po. Ano po ibig sabihin? Yan po ang patotoo. Kung gagawa ka ng para sa sarili mo lang, hindi. Ngunit dahil ang Diyos, ang tapang, ang lakas ng loob, ang lahat ibibigay niya sa'yo. At nang sinabi niya po, sa Lunes na lang ako maglingkod, purihin po ang Ama. Kanina po, sabi ng Espiritu, anak, lumuwal ka diyan sa daan. Akala ko po ay ako'y bilang tao, siguro magbibilad lang ako. Dun po sasabi niyang pagluwal ko, parang may antala pa po, may mga kinausap pa ako, may mga sinagot pa ako sa ganyan. Tingnan niyo po kumilos ang Diyos. Ngunit, nang kadyang talagang yung pala yung oras na ibibigay sa akin, mayroon pala akong kakausapin. Dahil napakabuti ng Diyos, napakadakila niya, kahit sa kabila ng gano'n ng pangyayari, nakakapaglingkod ka sa Kanya, may binabahagi siya sa'yo. At kahapon po talagang pinuspos niya ako ng paggamit sa mga pagsagot sa ibang bansa, sa ganyan. Ang sarap po hanggang sa, eto na nga po, nakapaglilingkod na ako sa inyo. Ang Diyos na buhay, hindi po natin mapapakilala kung walang mangyayari sa atin. At kung sa ating buhay ay wala pong patutuo tayo, paano natin nasabing siya'y pinangangalandakan natin? At paano naman natin siya mapapangalandakan kundi natin pagtitibayin ang pagtitiwala, pananalig sa Kanya. Ang natutunan ko po sa Panginoon, habang nabubuhay daw, may magagawa siya, at kung ayaw niya, wala na. Kahit saan ka man dalhin. Nagmensahe po kasi siya Ngunit sa isip ko parang may tinatala. Aga-agaw po, pa-x-ray, pa-ganon. Sabi ko, ayoko masubukan mo, Panginoon ko. Ipakita mo na lamang po kung ano po ba ito. Kaya yung binahagi po sa akin. Then pagkatapos po, sabi ko sa anak ko, anak, buksan mo nga yung Google. Tingnan mo nga yung parts na ganito. Tingnan ko nga yung sinasabi sa akin ng Espiritu, kung ano yon na kung totoo, yung ganito, yung parts dito. Yan, pinakita po yan sa akin kung paano. Pero wala na po ako sasabihin sa inyo kung paano nangyayari sa iba. Ano po? Sapagkat pag may sinabi ako, ay nanira kasi Apo Kunching, sinabi niya ganito, sa na-opera, ganito. Kaya sa inyo po,
Paano ba lumalakas ang litid ng tao? Ha? Ano nga pangalan mo? Anong pangalan mo? Presentasyon. Ano? Presentasyon? Ano? Hindi ko naintindihan eh. Ano? Presentasyon? Hindi. Ano? Konselasyon. Present. Hindi yun. Ano yun? Ano? Yun na nga sinasabi ko, presentasyon. Hindi yun. Ano yun? Ha? Victory. Oh, victory siyan. Bisilasyon. 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 Ano? Venerasyon. Pinatatawa lang kita. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ano nga? Hindi ko maintindihan. Masayahin ka kasi. O, tingnan nyo po. Di ba masayang maglingkod? Nung nag-iisa ako, di ako tumatawag ganito. Naalala kita eh. O, kumusta ka na? Ayos. Tingnan ko nga yung ayos mo. Baloktot mo nga. Tingnan ko nga. Siya ba ayos? Siya ayos? Nako, tumapo na. Buti na. Buhay po ba ang Diyos? Ano? Tanungin mo nga ito. Ano ang pangalan? Punasan mo pa'y laway. Ako, Diyos. Masayahin siya. Naalala mo ba ng ganito kalagayan mo? Hindi. Malalapay rin sa'yo. Duling ka siya. Ikaw eh. Tingnan ko kung duling ka. Hindi, ano? Hindi. Saya-saya mo. Di ba? No Sabado, hindi ka tumawa ng ganyan, ano? Sige. Ayos ka na. Sinong nagagamot sa'yo? Sino? Sino? Hindi. Sino? Si Ama. Nasaan si Ama? Diyos. Ano? Tsaka sino? Sino? Hindi yun. Sino? Tsaka sino pa? Hindi nga yun eh. Sabihin mo nga, Divine Mercy. Diretso na. Hindi ka nabulol? Pabulol. Sabihin mo, bulol. Sabihin mo, anong pangalan nito? Ito. Diyos ko, kasaya niya. Diba? Mabuti ka pa, masaya eh. Sila hindi man ganyan, di sila masaya. Diba? Ano nga ang pangalan mo? Venerasyon. Hindi yun. Ano yun? Huwag ka kasing tumawa muna. Ano?
Venerasyon. Ayoko na! Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Oh, tingnan nyo nga. At kayo, napakasimple ng sakit nyo. Hindi kayo matawang ganon. O, di ba? O, ikaw, kumusta ka na? Tumayo ka nga. O, taas mo nga ang kamay mo. Ilakad mo nga yung paa mo. O, sige, lakad ka nga. Dahan-dahan, nabigla. O, sige. Sige, lakad. Lakad. Masakit ba? Sige. O, lakad. Para ka lasing. O, sige. Tingnan natin. Alam kong may magagawa ang Ama. Balik. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manahik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Baka winika niya, oh, tayo, manahik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Malalim, umangkin at tanggapin. Baluktot mo nga. Sige. Kumusta? Talagang manit pa yan. Kasi hindi pa rin dinadaluyan eh. Ng ugat. Yung ugat mo is, sige. O ikaw, gusto mo nang lumakad? Gusto. Eh, tingnan natin kung gusto ko nang palakarin. Tayo ka nga, upo ka nga. Ano? Hindi pa kaya? Aka na nga yung pakpukpak. Ano, mamartilyuin natin? Oo. Ha? Taga saan ka ba? Oo. Bisaya? Oo. Kambao, Bisaya. Oo. Boses Baragan. Saan? Boses Baragan. Saan? Boses Baragan. Saan ka sa Bisaya? Gandanga, Leyte. Gandanga. Saan? Gandanga, Leyte. Leyte, naku, marami doon. Marami doon. Isa ka ba doon? Ay, isa ka pala doon. Teka muna. Isa ka ba sa taga Leyte? Na taga? Hindi, isa ka sa mga taga. Masakit ba? Hindi ko nararamdaman. Masakit? Hindi hindi masakit oh. Hindi. Hindi masakit, hindi. Napakagaan lang. Oh, sige. Yapak mo nga. Hapak mo. Masakit.
Baba. Hmm? Manhid. Kaya nga binubuhay natin. Ito rin manhid, oh. Sakit ba? Ha? Masakit. Pares kayong Bisaya, ano? Bisaya nga kayo. Hindi. Wala man sakit, oh. Wala, oh, wala. Oh, atakin mo nga. Atakin mo. Atakin mo. Oh, taas mo, taas. Oh, baba mo. Oh, teka muna. Sige, taas. Taas. Baba. Taas. Taas. Baba. Taas. Baba. Taas. Oh, kumusta? Ayaw mo pa rin tumayo. Ay, ayoko na sa'yo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay at tapat ang pagmamahal niya. Wagas, walang maliw, noon ngayon at kailanman. Tandaan ninyo, kapag ang paa ninyo ay naigaganyan na, maaari niyong itindig. Sapagkat ibig sabihin, may ginagalaw na. Ngunit kapag sa isip nyo ay ayaw nyo, hindi kayo makatatayo. Ano man ang masakit sa inyo, kapag nilabanan ninyo at binigay ninyo ang tamang pagtitiwala, sa hindi nyo namamalayan, ito'y nawawala. Buhay ba nga Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka-winika niya, manahit ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manahit ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin
manahit ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Napakabuti ng Diyos. Anumang pamamaraan kung saan ibibigay ng Ama ang inyong kalayaan sa karamdaman, sa hamon sa buhay, sa lahat ng sandali, ilagak niyo sa Ama, kailan may di kayo pababayaan niya. Lagi niyong tatandaan, habang may buhay, may magagawa siya. Sa bawat araw, may bukas pa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Oh, kumusta ka na? Venerasyon. Presentasyon. Venerasyon. Ano nga? Napakamasayahin mo naman, ano? Intindihin mo nga ito. Ano? Venerasyon. Bensilasyon. Yung si Berhel alam. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sa inyong lahat, maligaya po ba kayo? Masaya po ba kayo? Talagang-talaga, ang Diyos ang kasiyahan, ang kagalakan. Sabi nga nung nagkwento, kahit na ano pala ang kamtin mo, gawin mo ng subukan lahat ang makapagpapasaya at makapag-aaliw sa'yo. Tikman mo na lahat ang kasiyahan at kasayahan. Kung hindi mo pala nararamdaman ng Diyos, hindi mo matatamto ang totoong siya at di mo mararamdaman ang tunay na kakontentuhan, kasiyahan at kaligayahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya totoong-totoo po yon. Saan masusumpungan ang tunay na kagalakan? Ang tunay na kaligayahan, saan masusumpungan? Totoong-totoo po yan. Sa Diyos lamang masusumpungan ang tunay na kapayapaan, kasiyahan, kagalakan, kaligayahan ng buhay. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng kasiyahan at tunay na pagpapalang pang-espiritual at pang-pisikal na inyong buhay. Halina po kayo